Hindi ko alam guys kung ako lang na kapag mainit na season dito sa Japan, nagiging regular yung mens ko. Kaya for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadaming option ng napkin dito sa Japan. Dahil meron akong PCOS, hindi ko talaga alam kailan ako magkakaroon, kaya hindi ko rin talaga natatrack kung kailan ako dapat bumili ng napkin. Pagkatingin ko nga dito sa may closet ko, sa kasawiang palad, wala tayong napkin ngayon guys. Yung natirang isa, gamit ko na ngayon. Kaya ayan, kinuha ko na yung battery ng bike, nagpalit na rin ako ng sapatos. Meron din pala akong pasok ngayong araw guys. Kaya didiretso ako sa drugstore, bibili lang ng pads. Pagkatapos, didiretso na rin ako sa pagpasok. Tignan nyo naman guys, maaraw nga yung panahon ngayon. Pero as in, sobrang lakas ng hangin. Tignan nyo naman yung buhok ko dyan, guys. Inayos ko na yan, pero gulo-gulo na naman. Nilagay ko na rin itong bag dito sa may basket. Chinarge ko rin itong battery kagabi, kaya ngayon ibabalik ko na dito sa bike. Yung susian ng bike ko dito sa may likod. Pilit kong inaayos tong buhok ko, pero grabe, ang lakas talaga ng hangin. Pero alam nyo ba, ganitong weather, guys, sobrang comfortable talaga. Sayang nga lang, meron akong pasok ngayong araw. Pero okay lang, marami ako nakikita sa comment section na matagal nyo na ako hindi nakikita na pumapasok sa trabaho. Siguro nagtataka na rin kayo kung meron pa ba akong work. Paano guys, nag-focus talaga ako na masulit ang cherry blossom. Kaya kung makikita nyo sa paligid, puro green na. Kasi pagkatapos mamulaklak ng cherry blossom guys, magiging kulay green na yung paligid. At dun na magsisimula na talagang puro green na yung makikita mo. Hanggang sa uminit na yung panahon. Tignan nyo guys, normal ka talaga makakita dito ng mga simpleng tao. Na yung mga bags talagang branded, katulad niyan. Ang simple lang ng forma pero naka Louis Vuitton. Kapag nga nagwo-work din ako sa 7-Eleven, kahit yung mga customers ko na estudyante pa lang, grabe guys, naka-Prada. Kung nakikita nyo nga guys, nandito na ako sa loob ng drugstore. Ito yung pinakamalapit na drugstore galing sa apartment. Pero hindi ko alam bakit hindi ako nagagawi dito banda. Kaya naman ayan, hindi ko alam kung nasan banda yung mga napkin. Ang laki din pala ng drugstore na to. Parang mas lalagi-lagiin ko nang pupunta dito. Ang lapit lang talaga neto galing sa amin, pero mas pinipili ko pumunta sa my station. Paano kasi dun talaga yung pinaka-sentro? Ayan guys, tingnan nyo naman kung gaano kadaming options. Iba't ibang klase ng napkins yung makikita mo. Buong isang hilera niyan, napkins lang talaga guys. Kaya nung bago-bago pa ako dito sa Japan, hindi ko talaga alam kung ano yung bibilhin. Kaya para sa mga bago pa lang dito sa Japan, isa ito sa magiging struggle nyo. Pati halimbawa yung mga turistang dinatnan dito sa Japan, sa sobrang daming options, mahihirapan talaga kayong mamili. Hindi rin common yung tampon dito. Kaya iilang piraso lang yung option nyo para dyan. Tignan nyo to guys, kumuha tayo dito ng isang piraso. Itong kulay pink kasi cute. Nakalagay na dito sa labas kung ilang piraso yung laman ng pinakaloob. Pati na rin yung size. Meron ding talagang illustration ng comparison ng iba't ibang sizes ng napkins na pwede nyong bilhin. Katulad niyan guys, so naka-highlight na 26cm nga tong hawak ko. Meron din mismong picture. Nakalagay din kung anong klase ng talagang pad yung meron sa loob. Katulad neto guys, kitang-kita talaga dyan sa may picture. Para alam mo talaga kung ano yung expect mo pagka na-open mo. Sa packaging nila guys, sobrang detalyado talaga. Parang lahat ng mga kailangan mong malaman, sa packaging pa lang may explain na sa'yo. Kung katulad ko kayo na laging tinatagusan, lalo pagka first day or hanggang pangatlong araw, ganitong klase yung bagay sa inyo. Sa Pilipinas, naalala ko, pagpipilian ko lang kung ganitong merong wings at wala. Pero dito sa Japan guys, pati sizes, pinakaklase ng pad, lahat yun talaga, ang dami mong options. Meron din ganitong klase na parang panty na talaga. Yung ganito guys, hindi mo na kailangan idikit sa underwear mo. Ito na mismo yung susuotin mo. Meron din iba't ibang sizes, katulad neto, small to medium, which is yung pinakamaliit, at ito namang medium to large yung next. Meron din yung pinakamalaki na XL. At kung gusto mo naman yung talagang hapit na hapit sa'yo, meron din silang ganitong klase. Kung nakikita nyo dyan sa picture guys, merong lock sa may gilid. Kaliwa kanan. Diba guys, grabe, sobrang daming klase talaga. Kaya ako kahit 3 taon na ako dito sa Japan, tuwing bumibili talaga ako ng napkins, nalilito pa rin ako kung ano yung pipiliin ko. Pero simula nga nang na-introduce sa akin ni Senpai, dating Filipina na kasama ko sa trabaho, yung pinaka-safe para sa first day hanggang pang third day, itong parang diretso panty na napkin. Ganito na talaga yung lagi kong binibili. Ayan guys, so makikita nyo talaga yung sizes, pati lahat ng information na kailangan nyo. Pero yung parang diretso panty kasi guys, medyo mahal yun. Kaya naghahanap din ako ng gagamitin pagkatapos ng unang 3 araw na sobrang lakas. Kinuha ko na nga itong small to medium size. Ayan kasi yung size ko. At ito na rin yung bibilhin ko. Sobrang tagusin talaga ako guys, grabe. Kaya nung na-discover ko talaga yung ganitong klase, mas naging confident na ako na kahit na pang unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw ay safe na safe at talagang hindi
tatagusan. Tapos kahit na natutulog ako na malikot, hindi talaga ako tatagusan. Pero syempre, kailangan mo pa rin bantayan kung kailan mapupuno. At pagkatapos ng 3 araw, humihina na yung mens, kaya naman bumili rin ako yung talagang napkin na normal na klase. At syempre, yung may pakpak pa rin yung gusto ko. Itong pinakamura na yung binili ko, pero malaking klase pa rin. Ayan guys, okay na to. Kaya naglalakad na ako ngayon papunta ng counter para bayaran tong mga naipamili ko. Ang lalaki no? Parang size na ng diaper. Nako guys, medyo nagmamadali na nga ako niyan. Kasi nga 'di ba, meron pa akong pasok, baka malate pa. Bumili na rin ako ng plastic para maitago kung ano yung nasa loob neto. Buti na lang meron akong electric bike, kaya mabilis naman ako makakapunta sa trabaho. Siguro galing dito mga 5 minutes lang. Pero kung nakikita nyo kasi guys, nakalugay pa yung buhok ko. At alam nyo naman, sa 7-Eleven na pinagtatrabahuan ko, kailangan talaga doon nakaipit yung buhok, tapos yung nakaikot, nakabands talaga siya. Kaya yung ganitong buhok hindi pwede. Kaya mamaya pagkaparada ko netong bike, kailangan ko rin mag-allot ng time para ipitin itong buhok ko. Gustong gusto ko nga yung trabaho ko sa 7-Eleven guys. Lalo na yung schedule, tapos parang sobrang bilis lang ng oras. Kaso yung hindi ko lang talaga gusto, ay yung kailangan banat na banat tong ipit ng buhok ko. Kasi alam nyo naman, rebanded ako. At yung natural ko talagang buhok ay kulot. Kaya kapag ka nagpapareband ka, tapos lagi mo namang iniipit, parang nagsasayang ka lang din ng pera. Habang nagbabike nga ako, napatigil ako dito guys. Diba kahit na late na, basta magagandang bulaklak kasi, nakakakuha talaga ng atensyon. Apakasarap talaga sa pakiramdam kapag katapos na yung winter. Itong ipinamili ko guys, kumuha lang ako ng isa, tapos iniwan ko na dyan sa may bike. Yung bag ko nga kapag ka iniiwan ko dyan, hindi nawawala. Ito pa kayang napkin. Kaya ayan, dumiretso na ako sa CR para nga ipitin itong buhok ko. Ayun lang guys, kailangan ko na rin pumasok.